Good morning po sa bawat isa. At ako po ay natutuwa dahil ang bawat isa ay patuloy na may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Kung wala po kayo, i-replay niyo po yung topic natin last Sunday. Hallelujah, yung joy and peace. So magpapatuloy po tayo sa ating tema, no, yung pong karakter ng isang Kristiyano na patuloy nating taglayin because of the Holy Spirit that is at work within us. Hallelujah. Tayo po ngayon ay patuloy tayo, no? Sabi nga po ng ating prayer leader, tayo po ay patuloy na tinuturuan ng Panginoon. At kung kayo po ay nag-o-online, and praise God, no? Yung iba nag-o-online, nandito na, no? Kung kayo ay walang gagawin sa mga susunod na mga araw, pwede nyo pong i-replay yung mga series po natin. At kung gusto nyo rin pong marinig si ating Daddy Bishop, yung pong kagabi. Siya po yung speaker natin kagabi. So lahat po ay, wala na po tayong excuse, no, sa pagkikinig na salita ng Diyos. Nandiyan na po yung online, no? Nandiyan na po yung YouTube channel natin. No? Nandito na rin po kayo. At masarap po ang nandito. Hindi lang po yung aircon. Kasi po dito talagang focus. Amen? Talaga pong focus tayo, no? Kasi po, wala naman po kayong magagawa kasi nandito na po kayo. Kaya yung iba, nagulat ako na naman yung nakita nila. Sigurado, gutom na naman ito kasi overtime, no? So tayo po ay by the way, sino po dito yung patuloy na nagagalak na siya ay nasa sanctuaryo ng Panginoon? Amen. Na hindi siya atat umuwi. Kung pakala ko, kukunti yung mag-amen. No? So tayo po ngayon ay makikinig ng salita ng Diyos. Nagpapatuloy pa rin po tayo, no, sa ating serye. So last Sunday, yung first Sunday po natin, yung love, pinag-usapan po natin yung pag-ibig na galing sa Santong Espiritu. Ito po ay tanda na ang Panginoon ay nasa atin and that His Spirit is at work within us. Kaya nga po kapag may pagmamahal, actually po itong mga fruit, by the way, fruit of the Holy Spirit, no? Fruit lang po siya. Hindi po yan natural sa atin. And without God in our life, hindi po rin tayo marunong magmahal. Kaya po tayo nakapagmahal ng labis din dahil labis din nating nasaksiyan at naramdaman ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Lalong-lalo na yung joy and peace. Hindi po yan chicken joy, no? It's joy and peace. Hindi po yan product ng Jollibee. Maging yung joy ay hindi po likas sa atin yan. Kasi po yung joy ay, ano po yan, inner condition of the heart. Madalas, ang hinahanap po ng tao, yung happiness, yung saya. Pero yung saya po, superficial, nasa mukha lang po yan. Pero yung joy, kahit po in the midst of trials or problems, nandyan pa rin po yan. Lalo na yung peace. Now, ito po yung topic natin last Sunday. At ngayon po, ang topic po natin is believers' patience and kindness. Sabihin niyo po, patience. Sino po yung may pasensya? Sumigaw ng hallelujah. Mamaya po, baka mawala na yan. Mag-pray muna tayo. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, sa magandang umaga na binigay mo sa amin. Sa kalakasan, patuloy mo kaming ginising, Lord. Patuloy mo pinaparamdam ang kabutihan mo, ang mga pagpapala mo, O Diyos, ang mga bagay na gagawin po sa buhay namin. At dalangin namin, Lord, as we listen to your word. Patuloy na ikaw ang kumilos, ikaw ang magpala, ikaw ang magturo. At dalangin namin, O Diyos, yung aming pag-uusapan, di lamang po namin marinig, ang maintindihan, kundi, Lord, ma-perform po namin, maging sangkap ng aming buhay, na kami, Panginoon, ay maglilingkod sa iyo, ayon sa iyong banal na Santong Espiritu, ayon sa iyong salita, at maging, Lord, sa aming pakikinig ng iyong salita, ng pag-aaral ng iyong salita sa oras pang ito, dalangin namin, O Diyos, mag-manifest ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa. As I speak, Lord, let there be salvation and miracles, Lord, in our midst as we pray. In Jesus' name, amen, amen, amen. Hallelujah. So, it's believers' patience and kindness. Lahat po ng mga Kristiyano, mababait, di po ba? Buti na lang, di pa po tayo kinukuha ng Panginoon. Kasi mayroon pong word na, ang bait-bait mo, sana kunin ka ni Lord. Actually, it's a curse kapag po ginagamit niyo yon.
Kasi po, sinasabi niyo po, ang bait mo, sana mamatay ka na. Okay? So, wag po natin gagamitin ito. Wag po tayong tutulad. Pero yung patience po natin at yung kindness po natin, tayong pong mga anak ng Diyos ay likas po sana sa atin yan. No, kaya nga po pinag-aaralan natin siya. Sabi po ng Matthew 5:16, let your light shine before men. So they will see your good deeds and worship your Father in heaven. So kung wala pong pasensya, wala pong kabaitan, paano nila tutularan ang isang Kristiyanong sumasamba sa Diyos? No, kung bugnutin na nga yung mga kasama mo sa opisina, tapos bugnutin ka rin, parang similar lang, parang walang pinagkaiba. Parang hindi sila ma-excite na umattend ng Calvary Temple. Pero kung nagmamanifest po yung patience and kindness po natin as we go with our friends, may enjoy po nila. Kasi po tayo po yung mga living testimony na kahit na nagkakagulo po sa Israel. Di po ba lahat naman ng mga Kristiyano gustong pumunta ng Israel? Amen? Gusto niyo pumunta ng Israel? Kahit ngayon? Okay? Mura po yata yung pamasahe ngayon doon. Pero ito yung bagay na nais ng Panginoon. Kahit na nagkakagulo, kapag nandiyan pa rin yung kwalidad ng isang pasensyoso at may kabutihan at kabaitan na itsura ng isang Kristiyano, maging yung mga katabi mo, maging yung mga worried, mahahawa sa inyo. Alam niyo po ba yung mga qualities ng Santong Espiritu o yung fruit of the Holy Spirit ay nakaka-invite yan at nakaka-engganyo? Nakakita na po kayo ng magandang nakasimangot? Palagay ko po, wala no? Pero sa church, sa Calvary po, lahat magaganda at gwapo kasi wala pong nakasimangot dito. Amen? Yan ang gusto ko sa inyo Talagang, okay. Pero nakakita na po kayo nakasimangot. Yung every time, every day, makikita mo yung katabi mo, yung seatmate mo, yung office mate mo, yung manager mo, every day, pagpasok mo, nakasimangot yan. Gumaganda ba yung ambience? Pero kapag papasok ka, naka-smile ka kahit na nakasimangot yan. Alam mo, nakakahawa yan. Tignan mo na lang, mag-smile ka sa katabi mo, mag-smile din yan. Kasi po yung pag-i-smile, yan po yung bagay na hindi yan kinahihiya at yan hindi bagay na hinihindihan. Tingnan niyo po, di po ba tayo ay minsan mayroon tayong mga taong iniiwasan dati? Pero kapag yung mga taong yan, sinimulan po nating ngitian. Later on, yung taong yan, ngingiti na rin sa atin. Kasi po yung pagngiti, nakaka-invite yan, nakakahawa. Hallelujah. Kaya nga po, pagtiyagan din po natin yung mga nakasimangot. Later on din po, ngingiti din po yan. Hallelujah. Sino po dito yung natutuwa kapag Monday, praise God, no? Praise God, wala pasok bukas. Okay. Sino po yung natutuwa na kapag darating na yung Monday morning, lalapit siya sa tanay niya, nakasimangot na dahil alam niya, allowance na inihingi mo. Pero kapag nakaningiti si nanay, kaya mo pang biruin yan. Nay, baka pwede mo dagdagan. Hallelujah! Amen? No? Yung mga magulang po, nanay or tatay yan, kapag sa mga anak ay parating nakasmile, parating masayahin. Kasi po, yung pagiging masaya ay dulot yan ng pasensya. Hallelujah! Lapitin ka ng mga anak. Pero yung mga magulang na bugnutin, bugnutin din ng mga anak. Tingnan mo katabi nyo, baka may anak siya dyan. Hallelujah! Pero tingnan nyo po, no? Kapag po tayo ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, nagbabago po tayo. Nagiging pasensyoso po tayo. Bumabait po tayo. Ayaw niyong maniwala? Okay, mamaya. Parang yung isang misis, dumating yung asawa niya, ang aga. Kasi na-born again Ang agang umuwi. 6 o'clock, uwi na siya. Oh, aga mo. Mga misis, kapag po yung asawa niya nagbabago, wag po kayo magulat. Okay? Ba't ang aga mo? Okay lang. Okay?
Tapos nagbigay buong sweldo. Huwag mo naman gawin yung, asa yung asawa ko, ilabas mo. Okay? Parang nagbago yung asawa. Alam niyo po, lahat po ng mga patuloy na naglilingkod sa Diyos, nagbabago po yan. Maging yung pasensya, pagdating po sa pasensya at kabaitan, nagbabago po yan. Amen. No? Sa lahat ng pagkakataon, tinuturuan po tayo ng Panginoon. No? Maging pasensyoso, maging mabait. Hallelujah. No, mabait ang katabi mo, mamaya lapitan mo, tutuwangan mo. Okay, hindi po yan. No? Lahat po tayo pinoprovide ng Panginoon ang ating pangangailangan. Wag po kayong lumapit sa kapatid para manghingi. Lapit po natin sa Diyos. Amen. Ang Panginoon po ang magpapala sa atin. So pag-usapan po natin yung patience, ang sabi po ng dictionary, the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting any angry or upset. No? Hindi nasisira ang araw mo. Okay? May problema man na dumarating. Sabi ni Daddy Bishop kagabi, it's courageous endurance without quitting. Okay? Ito po yung karakter ng isang may pasensyoso, no? May pasensya o mahaba ang pasensya. No, sa Tagalog po yan is pasensya, pagtitiis, pagbabata, pagtitiyaga at pagpapaumanhin. Okay? Yung kindness naman, the quality of being friendly, generous, and considerate. Tayo po, lalo na mga Pilipino, kapag generous po yung tao, sinasabi natin, ang bait niya. No? Pero actually, the word is generous. No? Kabaitan, mapagbigay. Alam niyo po, yung kindness o yung patience and kindness, they go hand in hand. Hindi po pwedeng magkahiwalay yan. No? Hindi po pwede na pasensyoso ka pero hindi ka mabait. Hindi rin pwedeng mabait ka lang pero hindi ka pasensyoso. Okay? Hindi po yan nagkakahiwalay. Actually po, sa larangan po ng pag-aasawa, masaya po ang mag-asawa kapag po nandun ang pasensya at nandun ang kabaitan. Hallelujah! Okay? Tingnan mo naman, no? This is the greatest miracle, two becoming one. Two different individual, pinagsama ng Panginoon. At kapag nagpatuloy yan, ibig sabihin no, namomold ang kanilang patience. Hallelujah. Namomold ang kanilang kindness. Hallelujah. Amen? No? Parang yung nagluto ng nilaga, ang misis mo, nagpasalamat ka sa luto niyang sinigang. Okay? It's patience, no? Marami pong adjustments, no? Kung pag-uusapan po natin yung yung salitang patience and kindness, mas masarap pong pag-usapan yan sa buhay mag-asawa. Kasi nape-perfect po nila. Although, hindi pa po ganap, no? Nagpapatuloy po tayo kasi po ang buhay, growing po yan, nagmamature po yan. Pero dumarating yung time na sa pamagitan ng salita ng Diyos, tinuturuan po tayo kung paano humabang ating pasensya at kung paano tayo maging mabait. Amen. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, kapag po ang mag-asawa ay punong-puno ng pagmamahal, nagmamahalan everyday, kaya nga po sa mag-asawa, bawal po yung name calling. Yung tawagin mo sa pangalan yung asawa mo. Okay? Kasi nawawala po yung romance, nawawala po yung love. Okay? At kapag yung pag-ibig ay nananariwa sa mag-asawa, ay mahaba po yung pasensya niyan. Mahaba din yung pagiging mabait niyan. No? Kaya nga po yung sikreto, no, sa relationship is love. No? Kaya nga po ang patience and kindness ay bunga din po yan ng pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. No, Galatians 2:22 po yung passage. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. So nandun po tayo sa patience and kindness. No, ito po yung pag-uusapan po natin. Sabi po na 1 Corinthians 13:4, love is patient and kind. Dati po, nababasa mo lang yan sa Islam book. Uso pa ba yung Islam book? Parang panahon ko lang yun.
No, meron pa ba ngayon? Wala na, no? Kasi nung kami ay elementary, una ako nagsulat ng slam notebook ba ang tawag doon? Okay? What is love? Ay, una, ganito. Define crush. Okay? Who is your crush? Okay? Tapos pangalawa, define love. Okay? Tapos, who is your love? Okay. Define love. Madalas makikita po niyan, love is patient and kind. Okay? Galing po yan sa salita ng Diyos, hindi po yan galing kung saan-saan lang. Kaya nga po yung definition na yan ay namayagpag dahil po yan ay salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin po nito, kapag present po yung love, kung may mga resentment man, na-overcome natin. Hallelujah. Kaya nga we are distinct from the world because the Holy Spirit has given us patience and kindness toward difficult people. Alam niyo po yung pagtanggap sa mga difficult people. Alam niyo po yung ibig sabihin ng difficult people? Yung mahirap pakisamahan. Yung ang bait-bait mo na, hanggang ngayon masungit pa rin sa'yo. No, yung lahat ginawa mo na, palpak lahat. Lahat niregalo mo na, nakasimangot pa rin. Hallelujah. No, nag-adjust ka na, wala pa rin. Alam niyo, sa mga difficult people, no, pinag-aralan po namin sa every Wednesday po na mentoring namin kay Daddy. Yung paano po harapin yung mga difficult people? Kaya nga po, difficult people eh. Hindi po sila easy people, okay? Difficult. Di po ba sa exam, meron pong easy, average, and difficult? Kapag po nakita ko noon, nag-aaral ako, nandun na yung easy, average, then difficult. Ayoko na tingnan yung difficult kasi nga, basahin mo pa lang, mahirap na eh. No? Mas madalang basahin yung easy. Amen? Hallelujah. So tayo tinuturuan ng Panginoon kung paano rin harapin yung mga difficult people. No? Sa pamagitan ng pagpapakita ng mahabang pasensya at kabaitan. Actually, hindi po natural sa atin yan. Sa totoo lang, hindi po yan natural sa atin. Dahil yan ay dulot ng Santong Espiritu sa atin. Kaya, nung tinanggap natin ng ating Panginoon, patuloy po tayo nagbabago. Napapansin natin na hindi na tayo naiinis kapag nalilate tayo dahil sa asawa nyo. Hallelujah. Hindi na tayo naiinip sa mga nagtitext na, on the way. Hindi mo alam kung saan on the way, sa CR ba o... Okay? Yung malapit na. Hindi mo alam kung ano yung word na malapit niya. Kung sa yung malapit na, tanaw na. Baka sa kanya yung malapit na, 5 kilometers away. Naglalakad pa. Okay, hindi natin alam. No? Kaya nga, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapag-adjust para at tinuturuan din. Kasi hindi natural sa atin yan eh. No, tinuturuan tayo ng Panginoon para yung mga difficult people maintindihan natin. Kasi these difficult people actually, mahal ng Panginoon. Amen? Tingnan mo sarili mo, dati difficult person yan. No? Dati hindi ka rin naman ganyan eh. Hallelujah. Pero naranasan mo pag-ibig ng Diyos. So yung mga difficult people na yan, kung mahal ng Panginoon, mahal din natin. Hallelujah. No, kaya nga, nandito po tayo para pag-aralan natin yan. Kaya, kapag sa mga taong yan, pinakita nating mahal sila, alam niyo po yung mga taong galit, kapag naramdaman nila na mahal nyo sila, medyo nagbabago din yan. No? Yung tratuhin mong tao, no? Yung iba kasi, kapag ayaw yung isang tao, iba na pangalan. No, may alias na kaagad. No? Sino ba yung mahilig gumawa niyan? Yung, ay, nandyan na. Minsan, di mo alam kung sino pinag-uusapan kasi ibang pangalan ngayon pala. Katabi mo lang yung pinag-uusapan nila. O ikaw na pala. Ibang pangalan na ginamit nila. No? Kailangan po natin, kaya nga pag-aaral po natin. Sabi po ng Luke 6:32 and 33, if you love only someone who loves you, parang andali niyan. No? Will God praise you for that? Kaya nga is a question mark. No? Talaga bang pupurin o ipipraise ka ba ng Panginoon? Yan, madali na yon. Okay? Even sinners love people who love them. Natural lang sa tao yan. No? Pero we are distinct, kakaiba tayo because we love those people na hindi tayo mahal. Kaya nga, it's a challenge. Kaya nga tayo tinuturuan ng Panginoon. No? If you
are kind only to someone who is kind to you. No, mabait ka lang sa mga taong mabait sa'yo. Di ba natural din yan dati? Okay? Sabi, will God be pleased with you for that? No, talagang mapiplease ba ang Panginoon kung sa mga mababait, sa mga okay lang sa'yo, doon ka rin okay? Sa mga hindi ka rin okay? Parang a tooth for a tooth and a hair for a hair. Okay? Okay? Hindi po siya gano'n. No? Kaya nga, sabi ng salita ng Diyos, no, although ito pong context niya, pinagmulan niya, nasa verse 27. Sa verse 27. Sabi po niyan, love your enemy. Okay? And do good to those who hate you. Okay? Kaya nga, if you are kind only to someone who is kind to you, okay, walang pagpapala dyan. Kasi ang nais ng Panginoon, mahalin yung mga hindi ka ibig-ibig at gawan ng mabuti yung mga gumagawa at ayaw sa'yo. Okay? Huwag mong tumbasan ng masama yung masamang ginawa sa'yo. At doon tayo nagiging distinct kapag yung masamang bagay na ginawa sa'yo, pinalitan mo ng mabuting bagay na ipapakita natin kung sino ang Kristong pinaglilingkuran natin. Dahil punong-puno siya ng kabutihan, punong-puno ng pagpapala sa atin. Kaya nga, even sinners are kind to people who are kind to them. No, wala tayong pinagkaiba. Kung ganun lang yung ginagawa natin. Alam niyo po, patience is essential in building good relationships. Patience, no? Yung pagiging pasensyoso. Tingnan niyo po. Kung masungit ka, nung nag-aaral ka, sa matalino mong classmate, kapag yan ay nakasit katabi mo during exam, kawawa ka. Kasi hindi ka makakopya. Masungit ka eh. Pero kung mabait ka dyan, kaya nga nung college ako, meron nung tinatawag na cheating arrangement. Sasabihin ko sa mga klase, okay class, let's proceed sa ating cheating arrangement. Alam na nila. Okay? Yung kapitbahay mong masungit, kapag nagsungit kayo, sungitan na lang everyday. Yung sa office mate mo, nakatabi mo pa sa kapag nagsungit ka dyan, kapag birthday niya, hindi ka invited. Kasi masisira ng kasungitan yung birthday niya. Kaya nga kapag may pasensya, nawawala po yung kasungitan. Hallelujah. No, at mas mamahalin po tayo. Ibig sabihin, welcoming po tayo sa kanila. Gustong yun po ba na katrabaho yung mga masungit na tao? Ganon din naman sila. Ayaw din nila na may co-worker sila na masungit. Pero kanina magsisimula yung kasungitan? Ay, kabutihan. Kabutihan, di kasungitan. Kanino magsisimula yung kabutihan? Kanino magsisimula yung adjustment? Hindi ba sa atin tayo ang nakakakilala sa ating Panginoon at alam ang katotohanan? Hallelujah. No? Tasiyo natin. Kapag nagmasungit ka dyan, kapag may lakad sila, hindi ka kasama sa GC. Hallelujah. Pero eto, lahat naman po nakakapag-adapt sa CU. Minsan di ka kukunin ng isang grupo ng CU kasi nasusungitan sa'yo. Pero may mga CU na nababaitan sa'yo, dun ka. Hallelujah. So sa lahat ng mga CU, sumigaw ng hallelujah. Parang kokonti pa. Para po maintindihan po natin at patuloy nating ma-follow up at discussion natin. Our CU. Amen. Para po pag tinatanong dito sa pulpito, sino yung walang CU? Hindi ka na nahihiyang... Alam niyo, kapag wala po kayong CU, ang pakiramdam niyo, you are not belonging in this church. Kasi, pakiramdam lang po yun, no? Pero actually, everybody is welcome. Pero ang gusto namin po, lahat po ng member ng church makasama sa CU para po mai-connect po kayo sa leadership. Kasi po yung mga CU po natin, interconnected po yan. Ang pinagmumulan po niyan, pastoral staff, mainly kay ating Bishop Emeritus, Pastor Manny, down sa mga pastoral staff, na i-connect po kayo. So kung wala po kayong CU, pag may nangyari sa inyo, hindi po namin malalaman. Hallelujah.
Sana po, join our CEO. Madali lang po. Nakikita niyo pong tumataba ako? Dahil sa CEO. Sa CEO po kasi ang daming pagkain. Hallelujah. Pag may pagkain ng spiritual, may pagkain pang physical. Yung iba, sa CEO na lang nagdi-dinner. Kaya 5 CEO siya. Kaya nakakalibre siya ng 5 dinner. Hindi pa. No. Kaya nga po, patience is very essential in building good relationships. Amen? Sabi po ng Proverbs 19 verse 11, a person wisdom yields patience. It is one's glory to overlook an offense. No? Yung pong katalinuhan ng tao, nagdudulot daw po yan ng patience. Ng pagbabata. Kasi po, ang mga matatalino, mapagbata po yan. Amen? Tapos, hindi niya po tinitingnan kung anong kamalian ng iba. Kasi nga, nandun yung pasensya niya eh. No? Kapag po nag-major tayo doon sa problema, ang makikita natin problema. Pero kapag nag-focus po tayo doon sa tao, nakafocus po tayo kung sino talaga siya. Kaya nga, kapag nakafocus po tayo sa kanya, may pagkakataon na mababago po siya dahil nais nating isama siya sa ating Panginoon. Pangalawa, nais nating tularan tayo. Kaya nga po, pinapakitaan natin ng mabuti yung mga hindi gumagawa ng hindi mabuti sa atin. No? Okay. In Proverbs 15:18 said, a hot-tempered, yung mainitan ng ulo, stirs up conflict. Okay? Pero anong contrast niya? But the one who is patient comes a quarrel. Ito yung gustong-gusto na may kaaway o may away every time. No, kontrapelo ang tawag sa'yo. Wala ka nang sinang-ayunan, lahat kontra na. Hallelujah! Pero yung pinakamainam, the one who is patient comes a quarrel. Na, pag may problema, tapos mahinahon ka lang, pasensyoso ka lang. Ito po yung wisdom. Kapag may problema, pakinggan mo lang lahat ng mga reasonings nila. Lahat ng mga reklamo nila, pakinggan mo lang lahat. Huwag ka munang sasabay. Kasi pag sumabay ka, hindi mo maririnig kung ano yung talagang pinaka-buod o pinag-uusapan. So it's wisdom, kapag narinig mo na yung both sides, doon ka makakapag-decide, mas maganda, may katalinuhan doon. Amen. Tapos eto, kapag ikaw ay sagot na sagot sa taong madaldal, hindi kayo magkakarinigan. Madaldal eh. No? Nakita na kayo ng nagkukwentuhan, pareha sila nagsasalita? Hallelujah. Walang makukuhang sense. No? Walang makukuhang informations. Hallelujah. Kaya nga yung patience is a virtue actually. No? Tapos eto, di po ba meron tayong tinatawag na click, I think before you click. Kasi po may power po sa patience. Kapag po na-demonstrate po natin pagiging pasensyoso natin, may kapangyarihan dyan. Kasi po, nabibigyan po tayong pagkakataon na mag-isip muna. No, kung click ka ng click, pinapatas mo lahat ng mga comments. Lahat na lang. Tingnan niyo po, walang comments sa Facebook na pag maganda yung kinoment mo, sigurado may kontra niyan. Wala pa akong nakita nag-post ng isang idea ng sinang-iyo ng lahat. Sa GC nyo lang meron. Pero kapag naka-out yan sa wall mo, naku, may negative dyan. Kaya nga think before you click. Hallelujah. No? At mas masarap, no? Yung hindi ka involved. Kasi nandun ka sa solution, no? Actually, yung conflict, sino po ba dito yung gustong-gusto na every time na pumapasok ka, nagkakaroon ng kontra sa'yo? No? Ulitin ko, sino po dito yung gustong-gusto niyang kasama yung mga hot-tempered person? No? Pinipili mo yung mga kaibigan mo, yung mga mainitin ng ulo, walang pasensya, galit kapag gutom, nakasimangot parati, no? Wala nang sinabing mabuti, puro mga comments o complaints. Gusto niyong kasama yon? Bibigyan ko kayo. Okay. Of course, iniiwasan natin sila. Pero alam niyo, hindi kayo iiwasan ng tao kapag punong-puno tayo ng pasensya
at kabaitan sa kanila. Meron po akong kwento, no? Actually, nakwento ko na rin ito noon. Noong pong in-invade ng Germany, ang Austria, meron pong silang church doon na pinasok. Doon sa church na yon, hindi po din sila lumaban because these are church-believing or Bible-believing church. So, merong isang matipunong lalaki na habang inuhuli, habang tinatali yung mga kasama niya, pinapanood lang, pero hindi lumalaban. Matipuno to, medyo matangkad, nasa 6'3" ang height. At matipuno ang katawan. Pero napaka-gentle niya. No? Kitang-kita yung pagiging patient niya at yung pagiging kind niya. Okay? At nakita nung captain, yung pinaka-platoon leader ng mga German soldiers, kinuha yung matipunong lalaking yan. Tapos sabi niya, ba't ganyan ka makatingin? Hindi masama ang tingin niya. Ang tingin niya nakangiti habang nakatingin. Tapos sabi nung lalaking matipuno, Jesus loves you. Pag dinig nung leader nung German soldiers, nung leader nila, binugbog. No? Talagang, kasi parang napapaya. Ano to? Pinuhuli na nga namin kayo. Okay? Binugbog. Pero nakangiti pa rin yung lalaki. The next day, no, pumunta ulit yung kapitan. Ganun pa rin ang aura niya. Nakangiti pa rin sa kapitan. Tapos paglapit ng kapitan, Jesus loves you. Bugbog pa rin. And after 5 days, every morning, ganun ang ginagawa ng kapitan. Every morning, ganun din ang nakikita niya sa facial expression ng lalaking ito. The next morning, 6th day, sabi ng kapitan, anong sikreto mo? Anong sikreto mo? It's Jesus. Alam niya yung kapitan nito na born again. Kumilala sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi na Proverbs 25:15, no, use patience and kindness when you want to persuade leaders and watch them change their mind right in front of you. For your gentle wisdom will quell or will silence the strongest resistance. No, isa-silent yung strongest oppression mo o yung mga kumukontra sa'yo. No? Kapag ginawan po natin yan. Hallelujah. And actually, yung pagiging patient and kindness natin, it's our greatest weapon against these people. If we want to win them sa ating Panginoon, pakitaan po natin sila ng love, joy, peace, of course, the fruit of the Holy Spirit. Amen. In Proverbs 25:1 said, if your enemies are hungry, give them food with poison. If they are thirsty, give them water from the sink. Amen? Hallelujah. Okay. Okay, give them food to eat. Yung nakakain. Oh? By the way, paalalahanan ko lang po kayo, no? Huwag po kayong magsusungit sa restaurant, lalo na sa waiter. No? Kasi kaya po bumabalik kayo doon sa restaurant kasi meron kayong gustong putahin na luto nila. Alangan naman yung ayaw nyo, ang binabalikan nyo. Tama? Huwag kayong magtaka kapag sinungitan nyo yung waiter, pagkain nyo doon sa putahing gusto nyo, na in-order doon sa restaurant, nag-ibang lasa. Huwag kayong magtaka. Kasi nalawayan yan. Okay? Iba kayong basahan niya, naipiga dyan sa sabaw nyo. Ngayon, gusto nyong iserve kayo ng mahusay ng waiter? Bago kayo mag-order, tipan nyo na. Ayan. Talagang masaya siyang magsiserve sa'yo. Hallelujah. Okay? Okay? So, if they are your enemies, no, kung meron silang masamang ginawa sa iyo o hindi mabuting, gawan mo ng mabuti. Hindi yung tumbasan ng masama din, no? Then sabi ng 22, you will heap burning coals of shame on their heads. Mapapahiya sila. Ibig sabihin, magbabago sila ng trato sa iyo kasi nga pinakita mo pati sila ng mas mabuti o mabuti doon sa ginawa nilang masama sa iyo. Hallelujah. Ilang beses na pong nangyari sa parking lang, nagkakaroon ng patayan. Alam nyo, ako naranasan ko yan, pero dahil kasama ko yung Holy Spirit, yung wife ko, umaatras na po ako sa Robinson, dyan sa Balibago. Paatras na po. Ang dala ko po yung sasakyan kong Green Dia. Alam nyo yung Green Dia ko?
Okay? Patras na po ako, dahan-dahan kasi i-atras ko siya, hindi pa harap patalikod para madaling umalis. Aba, yung SUV. Alam niyo yung SUV? Hindi ko nga alam kung ibig sabihin nun eh. Yung SUV, no, na siyempre, ang presyo niyan, it's about 1 million pataas. Yung sa akin, 120 lang ang halaga. Okay? Pumasok, ang bilis. Buti napasigaw ang misis ko, sabi niya, opo, sasakyan. No? Kasi papasok ako, nakatingin ako sa side mirror, dito sa kaliwa ko. So pumasok siya. Ano gagawin mo? So hinintay ko siyang ganon. Sabi ng misis ko, anong ginagawa mo? Hintayin ko lang. Ba't mo siya hintayin? Titingnan ko, ang gwapo, maganda. Sabi, alis ka na, baka mapanap pa tayo. So, hanap na lang kami ulit. Buti nandun yung spirit, nandun yung asawa ko, no? Ako hindi, nako. Hallelujah. Buti yung may-ari ng sasakyan. Alam niya siguro, fault din niya eh. Kasi hindi kaagad siya bumaba. Kasi kung namamadali yan, baba kaagad, di ba? Pero hindi siya bumaba. Ang tagal namin doon sa likod niya. Pero hindi siya bumaba. Praise God. Kasi kapag lumabas yun, tatakbo na ako. Hallelujah. Sinasabi lang ng Panginoon, kapag yung mga taong yan, nagpakita ng masama, kapag pinalitan natin, yung pinakita natin, yung sagot natin mabuti, natatanggal natin yung init ng ulo nila. Ibig sabihin, nagkakaroon ng maganda resulta. Then the Lord will reward you. Ito yung pinakamasarap. And the Lord will reward you. Will reward you peace. Kasi kapag wala kang kakontra, peaceful. Hallelujah. Amen? Sabi rin na Proverbs 11, people who are kind will be rewarded for their kindness. Ito yung contrast. But cruel people will be rewarded with trouble. Hallelujah. No? Colossians 3, since God chose you to be holy people, He loves. Alam niyo po, tayong mga pinili ng Panginoon na naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, meron tayong mission. May mission po tayo. Sabi ng Panginoon, you must. Pag sinabing you must, kailangan kang kumilos. No? Kailangan mo tanggapin. Clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Kailangan mo suotin yan. It's a choice. Tingnan mo yung damit na suot mo ngayon. Di mo pinili mo yan? Hindi, pastor. Basta nakahilera yan eh. Kung sino yung nakaharap, yun yung susutin ko. Di ba kahit na napag-isipan mo na, yan yung susuot mo, pero darating na tayo, pag susukat mo na, pag pipili ka na, iba yung mapipili mo. It's a choice. Kapag magsusuot tayo ng damit, it's a choice. Lalo na ang kadate natin ngayon, si Lord. It's a choice na pipili tayo ng medyo appealing o medyo magandang tingnan. Amen. Hallelujah. Paano natin gagawin ito? In verse 13, make allowance for each other's fault. Okay? Magbigay din ng allowance. Para kapag medyo umiinit na yung ulo mo, may allowance pa. Okay? Hindi talaga sasapol. Okay. And forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Hallelujah. Kaya nagagawa natin yan kasi naranasan natin kay Lord eh. No? Si Lord ba, nung tayo ay tumanggap kay Lord at nagkasala tayo, pinarusahan kayo ng Panginoon? Hindi. No, nandun pa rin yung patience ng Panginoon sa atin. Okay? Kaya nga, make allowance for their offense. Huwag mo sasabihin, metong namo. Sino yung nagpatawad na at sinabing, mo na ulitan? Hindi ka totally nagpatawad. Wala, ang pastor sabihan mo, sige, ulitan mo po. Ano yung mas maganda? To say the negative or the positive? Pero mapapayang tao, sabi, pinapatawad na kita. Pwede mo pang ulitan. Hallelujah. Amen. Tingnan mo po, kung ayaw mo magbigay sa pagkain kinakain mo, ang tanong mo, ayaw mo? Tama? Pero kapag gusto mo magbigay, sasabihin mo, gusto mo? No? Kasi ang taong binibigyan, tango at saka iling lang yan eh. No? Ang kaya niyang gawin. Kung sinabi mo kagad na ayaw mo, tatango na lang yan. Ibig sabihin nun, ayaw mo lang siyang bigyan. Hallelujah. Ba't nakangiti kayo? Parang nagawa nyo na rin.
Hallelujah. No? Pangalawa, patience and kindness is in unpleasant situation. Kaya nga, distinct po tayo because there's still patience and kindness even doon sa mga hindi magandang sitwasyon sa buhay natin. Kaya nga, pinapadevelop at dinidevelop ng Panginoon as the Holy Spirit work in our life, no, yung patience natin lumalawak, umahaba. Alam niyo po, kapag po yung tao punong-puno ng pagmamahal, malawak ang pasensya niya. Pero yung taong walang nararanasang pagmamahal sa'yo, naku, maigsi ang pasensya niya sa'yo. Since tayo po nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, kaya natin. Kasi si Lord ang nag-fill ng laman ng puso natin ng pagmamahal. Hallelujah. Kaya nga po, walang magagawa yung galit kapag magandang sitwasyon. Try mo lang, galit na galit ka. No? Sa pupuntahan mo kasi iniwan ka. Pero pagdating mo doon, may surprise pala sa'yo. Okay? May nakahandang, yung ilaw, nakapatay. Galit na galit ka, iniwan ka. Ngayon pala, nagpe-prepare yung pamilya mo. No, sa bahay. Tapos, walang ilaw. No, nadapa ka pa. Lalong dumagdag yung init ng ulo. Tapos, pagbukas ng ilaw, surprise! Ano, tuloy-tuloy ba yung galit mo? Hallelujah! Kaya nga pag maganda yung sitwasyon, napapawi yung galit. No? Sabi na Romans 12:12, be happy because of the hope you have. Lahat po tayo may pag-asa. Binigyan ng pag-asa na buhay na walang ganaan ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, be patient when you have troubles. Pray for them. Pray all the time. No, manalangin po tayo. Sa lahat ng problema natin, may solusyon yan dahil kasama natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga po maging pasensyoso tayo o maging habaan ng pasensya kasi po ang Diyos ay kikilos, no, sa mga problema natin. Kaya nga there is joy kapag there is hope. If hope is present, rejoicing ay hindi po yan mawawala. Pero kapag wala pong pag-asa, nako, kahit anong gawin mong masaya, iniisip mo walang pag-asa pa rin. Hallelujah. No, kaya nga po meron tayong pag-asa kasi binigyan po tayo ng pagkakataon, no, ng number ng Panginoon. No, yung number ng Panginoon walang busy tone yan. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, says the Lord, and I will answer you. And I will tell you things that you do not know. Yun yung hope eh. And I will tell you unsearchable things you do not know. Hallelujah. Yun yung pag-asa. Hallelujah. Hindi yan yung pag-asa doon nung nagtitest ka, no? Yung katabi mo. Bakit kaya maraming mga, hindi naman, exempted yung mga kabataan dito. Alam ko yung mga kabataan dito nag-aaral ng lesson. Pero maraming mga kabataan o mga estudyante ngayon, oras ng exam, doon nagpipray. Mag-pray kayo before reviewing. Hindi po before exam. Hallelujah! Kasi wala mong pag-asa kapag hindi ka nag-review tapos magpipray ka, Lord, masasagot ko po ito. Hayaan niyo yung katabi ko, makita po yung answer niya. Set A, set B kayo. Hallelujah! Kahit nakita mo yung answer niya, iba naman yung tanong. No, tapos ikaw, may nagbato ng kodigo. Mapapa-praise the Lord ka pa, praise the Lord. Lord, thank you sa answered prayer. Hallelujah. Pabayaan mo bumagsak ka. Kasi may pambawi naman eh. Hallelujah. Mag-aral na lesson. Amen. Sa ating lahat, kung wala po kayong binabasang salita ng Diyos sa bahay niyo, kung dito lang po kayo nakatingin, tapos picture pa kayo ng picture, natutuwa ako, pinipicturean niyo ako. Ngayon pala, yung verse na pinipicturean niyo. Okay? Kahit picture na kayo ng picture ng mga verse, kung hindi niyo naman ni-review yan, pag uwi niyo, wala rin kwenta yan. Nagpapagising lang kayo pag ginaganon yung camera niyo. Hallelujah! Ngayon, pagdating nyo ng bahay, kung talaga nagpipicture kayo, tinagay mga phone. Okay, kung nagpipicture po kayo, pagdating nyo ng bahay, basahin nyo ulit. Then, i-recall nyo yung mga narinig nyo. Amen? Hallelujah. 1 Corinthians 10, no, ba po to?
I don't want you to forget, dear brothers and sisters, about the ancestors, our ancestors in the wilderness long ago. Ibig sabihin, mga believers na po ito kasi tinawag po ni Pablo as brothers and sisters. All of them were guided by a cloud and moved ahead of them. And all of them walked through the sea on dry ground. Yung pong wilderness, yung word na wilderness do dito, walang halaman po dyan. Walang silong. Okay? Ibig sabihin, desyerto po yan. Okay? So, ang Panginoon, kahit ang pleasant yung sitwasyon, kino-convert ng Panginoon yung mga Israelites by sending clouds. No? Kasi ayaw niyang masira yung mga kutis ng mga Israelites kasi sayang yung papaya soap. Okay? Okay? So, kino-comfort. Maging sa tubig na kailangan nila, kasi wilderness po yan, no? Imposibleng rampant yung tubig o marami yung tubig. Maging sa tubig na kailangan nilang inumin, pinoprovide ng Panginoon. In verse 2, in the cloud and in the sea, all of them were baptized followers of Moses. Ibig sabihin, may pagbabago nangyari sa buhay po nila. In verse 3, all of them ate the same spiritual food. Okay? Na nakakarinig sila ng informations mula sa Diyos through Moses. And all of them drank the same spiritual water. So nararanasan po nila ang pagkilos ng Panginoon. And they drank from the spiritual rock and traveled with them, and that rock was Christ. No, it's actually in our time right now, si Lord ang kumikilos. The reason why ang buhay po natin, hindi po tayo nauhaw sa mga earthly things, hindi po tayo nag-crave sa mga bagay na yan because of Christ na nagbibigay sa atin ng refreshment. Yet God was not pleased with most of them. Kahit na kumikilos ang Diyos sa day, clouds, sa gabi, pillars of fire, kahit nakikita nila, pinapakain sila ng Panginoon, hindi sila nagtatrabaho for 48 years, kumakain sila ng manna from heaven, then quails in the afternoon, kumakain sila. Yet, sabi ng verse 5, yet God was not pleased with most of them. And their bodies were scattered in their wilderness. Bakit po hindi na-please si Lord? Kasi complain pa sila ng complain. Yun ang ayaw ng Panginoon. Kasi nga kapag tayo po nagko-complain sa buhay natin, lalo na sa pagpapala ng Panginoon, ibig sabihin, hindi po tayo sasatisfy. Ibig sabihin, tinitingnan lang natin si Lord na maliit sa buhay natin. Okay? So, ang dami nilang complain. No? Nag-crave sila ng mga bagay, na nararanasan nila sa mundo. Okay. In verse 6, tingnan niyo po. These things happen as a warning to us so that we will not crave evil things as they did. No? Papunta na sila ng promised land. Sinabi na ni Moses kung ano yung promised land, a land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, hindi sila magugutom. Sagana yung lupa. Hindi sila mauhaw, sagana ng tubig yung lupa. Okay? Even today, no, makita nyo sa Israel, doon lang po mayroong mga veg stations, no, kung pupunta po kayo ng Israel. Okay? Doon po tumutubo ang mga puno, no, nagkakaroon ng nakakapagtanim sila doon. Although yung mga katabi nila, mga desyertong bansa, pero yung promised land, pinagpalang lupa para sa kanila. So, kinikrave nila, dinadalan sila ng Panginoon, nakita nila na hinati ng Panginoon yung Red Sea. Hallelujah! Gusto yata nila yung Blue Sea ang hatiin ng Panginoon. Kaso Red Sea ang pinati, okay? Nakita nila yung milagro. Alam niyo po yung paghati sa Red Sea, hindi lang po ganito kakitid. Sabi ng historian, it's about 1 kilometer wide. Hallelujah. Nung hinati ng Panginoon ng Red Sea, kasi yung mga 2 to 3 million na Israelites na dadaan sa Red Sea, hindi kakasya kung ganito lang. Katulad nung sa pelikula. Hindi aabot o magtatagal sila. It will take them for 24 hours para makatawid kung ganito lang. O even siguro more days para makatawid kung ganito lang kalapad o kakitid ang hati ng Red Sea. Pero nakita nila yung milagro ng Panginoon. Pero nagpatuloy sila na nasain yung buhay nila sa Egypt. Hindi lang yon. Gumawa pa sila ng Diyos-Diyosan. Kita nila yung power ng Diyos. Pero nagsettle pa rin sila sa kanilang Diyos-Diyosan. No? Gumawa pa rin sila ng Diyos-Diyosan. Or worship idols as some of them did. No? Talagang gumawa pa sila. Nakita nila. Kaya nga tayo pong nakakarinig na tunay na salita ng Diyos.
Problema nyo na lang kung lilipat pa kayo. Hallelujah. Problema nyo na lang kung lilipat ba kayo ng pananampalataya. Now, these people, kita nila kung gaano magmilagro ang Panginoon. For about 3 million, pakakainin mo ng mana. Gaano kakapal na mana kailangan paulayin ng Panginoon sa mga lugar ng Israelites? Gaano karaming quails? Araw-araw ipoprovide ng Panginoon yung mga pugo. Ang mga pugo, hindi po yan aalaga mo sisiw ngayon, maya-maya, malaki na. Days ang hahanapin o hihintayin. Pero tingnan mo kung paano mag-provide ng Panginoon. Isang Israelites, they have to eat 10 to 15 quails every day. For about 3 million. 3 million times 15 na lang. You can do the math. Okay, 45 million. Hallelujah. Diyan pa ba kayo? Every day. Every day. Okay? Then, the people celebrate with feasting and drinking, and they indulge pagan revelry. Ibig sabihin, celebration. Okay? Mas inuna nila yung celebration sa mga pagsa-celebrate nila sa mga Diyos-Diyosan. And we must not engage in sexual immorality as some of them did, causing 23,000 of them died in one day. Ganun po kapag po nagalit ang Panginoon, pinapakita po niya sa pamagitan ng kamatayan. Kaya nga po yung mga walang pasensya sa Panginoon, yung talagang tinitest ang Diyos, no? Purihan ang Panginoon kung hanggang ngayon buhay ka kasi binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na humingi ng tawad. Hallelujah. No? Kaya nga these people, naging impatient na sila sa promised land. No? Kaya nga it cost them for about another 38 years to stay in Kadesh Barnea. Hindi pa sila nakapasok kasi nga because of their complaint and naging impatient na sila. Okay, in verse 9, nor should we put Christ to test. No, wag po nating i-test ang Panginoon. Okay? Nasabihin, asan na? Di ba sa Peter, no, sinasabi nila, asan na yung sinabi ng Panginoon na darating siya? Okay? Some of them did and they died from snake bites. No, in the Old Testament, no, nagko-complain na yung mga Israelites, nagpadala ng mga venomous na ahas ang Panginoon, no, pinagtutuklaw sila. Don't grumble as some of them did, and then were destroyed by the angel of death. These things happened to them as an example for us. They were written down and warn us who live at the end of this age. Binibigyan tayo ng warning right now. Ang Diyos napakabuti. Hindi nga tayo pinako sa ating mga kasalanan, tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. Kung magko-complain pa rin tayo sa buhay nating ito, ibig sabihin no, nakafocus pa rin tayo sa mundong ito. Kung tayo nakafocus sa langit, hindi po natin titingnan kung ano yung mga bagay na binibigay ng mundo. Pero eto, kung tayo pinagpapala ng Diyos ng sasakyan, sana nasain nyo sa langit, meron din po kayong sasakyan. Huwag lang dito. Kung pinagpapala po tayo ng malalaking bahay ng Panginoon dito sa lupa, nasain nyo rin po pagdating sa langit, meron din po kayo. Ibig sabihin, mag-invest din po ng mga bagay, no, ng mga spiritual things. Dahil po doon sa langit, ma-enjoy po natin through all eternity. Amen. Hallelujah. No, kaya nga po, pinapahalaan po tayo ng Panginoon na huwag po tayo mag-complain. Hallelujah. Let's submit. Kaya nga po yung patience, nakakaiwas po yan sa complaint. Hallelujah. Tapos, nailalabas po yung kindness natin dahil nagiging pasensyoso po tayo. James 5 said, brothers and sisters, follow the example of the prophets who spoke for the Lord. They suffered many bad things, but they were patient. No, tingnan po natin, yung mga prophets, hindi na nila nakita kung paano nabuhay ang ating Panginoon. Pero, nandun yung pasensya nila, hindi sila bumitaw. Maging yung mga apostles ng Panginoon, hindi sila bumitaw sa kanilang faith kasi alam nila after this life, merong buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. So, maging dito, no, kung meron tayong mga struggles dito sa buhay, ilapit nyo kay Lord. Huwag po kayo mag-complain. Ilapit nyo kay Lord. Because ang Diyos na nangako sa atin, sabi ng Hebrews 10:23, He is faithful sa kanyang mga pangako. Amen. In 11 said, and we say that those who accepted their troubles with patience
now have God's blessing. Hallelujah. You have heard about Job's patience. No? Kilala mo si Job? Kapitbahay niyo? Si Job, no, walang ginawang kasalanan yan. Pinagmalaki lang ng Panginoon kay Satan. Pero sabi ni Satan, hayaan mo. Tanggalin mo yung hedge of protection mo. Kung di ka sumpain yan. Okay? Pero anong nangyari kay Job? No, sabi ng salita ng Diyos, hindi siya nagkasala while he was suffering. Hindi siya nag-complain while he was suffering. Hindi siya nagkasala. He remained faithful. No? Because patience is the ability to endure stress without complaining. Hallelujah. No? And we are distinct from the word because the Holy Spirit has given us patience and kindness in waiting upon the Lord. No, last Sunday, pinag-usapan po natin joy and peace in facing death. Now, it's patience and kindness in waiting upon the Lord. Ibig sabihin nun, in any aspect of your life, nakasurrender po tayo kay Lord. Hallelujah, as we wait for Him. Kaya itong naghahanap ng asawa, sino dito yung naghahanap ng asawa? Nagpipray ng... Yung gustong mag-asawa at nagpipray ng asawa, sumigaw ng hallelujah. Lord, sila lang po. Yung kung meron man dito, sila lang. No, huwag kayong mag-alala na isilang nakahapon. Tagal pa hihintayin. Okay? Pero darating yan. Huwag kang mainip kasi nga, kung nagmadali ka, demonyo pala napangasawa mo, matutuwa ka? Eh kung hintayin mo yung kay Lord, hallelujah, taga-Calvary Temple pa. Forerunner pa. Hallelujah. Pag-pray niya po, huwag niyo pong madiliin. Kapag po kasi nagmamadali, minsan, Pastor, kapogi na eh. Invite ko naman kayong church promise, Pastor. Pwede. Hallelujah. No? Dati, uso yung word na evangeligaw eh. Uuwi yan sa Bible study. Na yung mga kabataan ngayon, natutuwa ako, meron na silang Wixery, no? Nagse-celebrate na sila ng Wixery. Dati, 1 year lang yan, no? Anniversary, 1 year. Aba ngayon, mga kabataan, meron na silang Wixery. Kasi hindi sila naniniwala yung relasyon nila, aabot ng 1 week. Kaya kapag umabot ng 1 week, nagse-celebrate na sila. Hallelujah. Amen? So, hintayin po natin yung para sa atin, no, bibigay sa ating Panginoon. Sabi po na Romans 8, but if we hope for what we do not have yet, we wait for it patiently. Why? Because of the hope that we have. The one who promised, sabi nga ng Hebrews 10:23, He is faithful. No, yung nangakong Diyos sa atin, He is faithful. Ipo-provide po tayo. Alam niyo po, kapag yung pangako, wala yung kaakibat na salita, wala po yung pag-asa. Pero yung pangako ng Panginoon, kaakibat po yan ng salita ng Panginoon. Yung pangako ng Panginoon, hindi lang basta pinangako yan. Isinulat yan sa salita ng Diyos. Nababasa natin yan. We can hear them. Kaya nga, be faithful in waiting. Dahil tutupad at gagawa ang Panginoon sa buhay po natin. Amen. Naalala ko lang po nung ginagawa ko yung lesson na to. Nung pangalawang barko ko po, first time kong tumawid ng Pacific Ocean, ang port namin sa Caribbean Sea. We have about 12 ports na didiskargahan ng 4,300 units ng Toyota cars. Dadalhin namin sa 12 ports in Caribbean. So mag-i-stay kami sa Caribbean for about 28 days. Okay? From Japan, dadalhin namin, ibubudbud po namin yung 4,300 units ng kotse doon sa mga islang yon. Doon ko lang po naalaman kung saan yung Aruba. Dahil po doon sa Miss Aruba ni Dolphy. Hindi niyo nakakilala si Dolphy? Grabe naman kayo. Okay. Pagdating po namin ng Panama, kasi magkukross po kami ng Panama, sabi po ng kapitan namin, send crew mails. Kasi Pilipino po yung kapitan namin.
So, sinasabi sa mining company sa Japan, kasi po yung mga misis namin, wala pa akong misis noon, wala pa akong asawa noon, yung mga girlfriend namin, yung mga asawa ng mga kasama ko, sumusulat doon sa company para dumating yung sulat doon. Kasi noon wala pang text, wala pang pinaka-fastest lang, is telex, satellite communication. Mahal pa noon. So, sulat or voice tape. Alam niyo yung tape? Alam niyo yung tape? Walkman. Naabutan niyo Walkman? Kala ko, vintage na ako. Okay. Send crew mails. Ako po yung gumagawa ng mensahe. Pilipino siya. Sabi niya, sabihin mo sa kumpanya, ganito, ganito. Darating tayo sa first port natin, ganito, ganito. Naisip ko po, send crew mails. Kasi ang sarap makatanggap ng sulat, makabasa ng sulat mula sa mga minamahal. Pagdating dating po kami ng Panama, may crew mail po kami. Wala po kami port doon, tatawid lang kami. Pero may agent kami doon. Binigay yung mga crew mails natin. Tuwang-tuwa kami. Sabi, galing ng kapitan natin. May mga crew mails tayo dito sa lugar na to. Kasi po, yung time na yon, sabi nila, nung iba yung kapitan, kasi sabay po kami umakyat ng kapitan So yung kapitan nila, nakakatanggap lang sila ng mga sulat sa Japan. So walang binibigay na sulat sa mga ports na pupuntahan. Naisip ko, every 3 ports, sasabihin ko, send crew mails. Pagdating namin sa pangatlong puerto para discharge, kasi it will take yung 3 port, mga 7 days. So after 7 days, may crew mails ulit. Ako, pasipol-sipol lang kasi sumasagot yung kumpanya. Crew mails will be sent sa ganitong port. So alam ko na. Hallelujah. So hindi na ako nagwi-wishy-washy, yung sana, ganon. So, ako tahimik na lang kasi ako na yung gumagawa nun Kasi pag nagpapadala ng message sa kumpanya, sinasabi ko doon, please send crew mail sa ganitong port. Okay? So, pagdating namin sa port na yun, tahimik na ako. Why? Kasi nandun yung pangako ng kumpanya, papadala yung crew mails. Hallelujah. Pagdating na 6th port namin, meron na naman. Tuwang-tuwa yung crew namin, di nila lang kagagawan ko. Pero ako tahimik lang. Why? Kasi sumasagot yung kumpanya, we will send crew mail sa ganitong lugar. Hanggang sa last port namin sa Bermuda Island, ako na lang ang may sulat. Kasi sinasabihan ko yung pamilya ko, padala yung sulat kasi padadala sa Bermuda Island. Ano sinasabi ko dito? But if we hope for what we do not have yet, dahil pinangako ng Panginoon, we wait for it patiently. At dahil alam natin may tutugon, alam natin may sasagot. Yung Panginoon, sabi nga ng Hebrews 10:23, the one who promised is faithful. Amen? Hallelujah. Sabi ng Psalms 37, be still in the presence of the Lord and wait patiently to act, for Him to act. Be willing to wait patiently for Him to act. Kasi nga po, kapag wala po tayong patience, iiwanan na natin. Pero ang Diyos, hinihintay po niya yung tamang panahon. Hallelujah. Sabi nga ni Daddy Bishop kagabi, may nanalangin. Actually, mayroon po nananalangin talaga nun dito. Lord, give me patience. Now. May patience ba doon? Okay? Madalas mga Kristiyano, kung manalangin, ganun Kapag bukas wala pa, parang panghinaan na ng loob, hindi na pagpipray yun. Alam mo, ang Panginoon gumagawa sa ating mga panalangin. Pero He is checking our heart. Kasi kung alam naman niya na madidiskarel ka sa iyong pananampalataya kapag binigay niya yan, hindi ibibigay ng Panginoon. Pero yung mag-glorify ang Diyos dahil sa bagay na binigay niya sa iyo, then ibibigay ng Panginoon. Sabi ng Psalms 37 verse 4, although nasa Psalms 37 tayo, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kapag nag-delight ka kay Lord, hindi dahil meron kang gusto. Kapag nag-delight ka kay Lord, nauunawaan mo kung ano yung will ng Panginoon sa buhay mo. Then yun ang di-desire mo. At kapag ito, yung panalangin na matagal mong pinapanalangin kay Lord, pinadidesign na ng Panginoon, panalangin mo na, ihanda mo na sarili mo dahil ibibigay na ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, pag nagpala, hindi na nagbibigay ng surprise. Kapag ang Diyos nagpala, gusto niya yung buhay natin, yung puso natin handa. Hallelujah. Lamentations 3 said, the Lord is good to those who wait. Yung waiting dito speaks about faithfulness. Who wait for Him, to the soul who seek Him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Alam mo na yung kaligtasan, alam mo na. Alam mo na tutugon ng Panginoon. Be quiet.
Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, yung mga taong mayayabang, madalas nadudulas yan. Yung mga taong madadaldal, madalas sa bibig na huhuli. Pero when we start worshiping the Lord, kahit nakirinig ng mga tao, kapag yung pagpapala mo natanggap na ng Panginoon, it gives glory to God. Amen? So the Lord is good. Kaya makikita nila kung gaano kabuti ang Panginoon sa lahat na naghihintay sa ating Panginoon. In Hebrews 6:15 said, Then Abraham waited patiently and he received what God had promised. Na si Abraham, naghintay. No? Hinintay niya yung promise. Ano yung promise? Kasi po, dati Abraham lang pangalan niya, Abram. Meaning, father, exalted father. Pero pinalitan ng Panginoon, ginawang Abraham. Father of many nations. No, kapag tatawagin siya, hindi lang siya exalted father, no, father of many nations. But hinintay niya for about 25 years. Is that too late? 99 years old? Pa 100 na kapag isinilang na si Isaac? No, it's the perfect timing sa ating Panginoon. Tingnan po natin. In Romans 4, he did not waver. Okay, in 4:19, Romans 4:19, without weakening in his faith. Hindi na hinayaan na yung paghinaan siya ng loob, but with this patience, sa paghihintay sa ating Panginoon, nagbunga yung kanyang panalangin, nagbunga yung pangako ng Panginoon. He faced the fact that his body was good as dead. So wala na talaga. Okay? Wala na talaga. No, binigay yung pangako, 75 years old. No, binigay yung pangako, pero ang katuparan, nung 99 years old na siya, 100. Since he was about 100 years old, and Sarah's womb was also dead. So parang, for about 20, nakakita na kayo ng sexing 90 years old? Hallelujah. Parang wala nang pag-asa. Alam niyo, ang Panginoon, doon sa mga hopeless situations natin, yun ang gustong-gusto ng Panginoon na makakilos siya. When we still hope with God. Kasi alam niya, hands up ka na. Surrender ka na. Alam niya, it's His turn para kumilos. Alam niya, mag-glorify siya kapag kumilos siya. Amen? In verse 30, yet he did not waver about unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Yes, hindi pa niya naghihintay pa rin siya, hindi pa dumarating yung pangako. Pero anong ginawa niya? Yung kanyang faith, patuloy niyang pinalalakas sa pamamagitan ng relasyon nila sa ating Panginoon. And being fully persuaded. Alam niyo yung fully persuaded? Yung parang sunod-sunuran ka na. Talagang naintindihan mo. Kahit anong mangyari, susundin mo. Yun yung fully persuaded. Sa akin, Pastor Manny, nabudol. Di ba kapag na-biktima ka na ng mabubutol, no, sunod-sunuran ka na lang. Ilalabas mo yung yaman mo, hindi mo alam na hindi mo pala kamag-anak yan. Sino yung nabudol na meron daw 1 million sa bag? Kung basta meron kang 10,000, iiwan niya muna yung 1 million. Para collateral yung 10,000 mo. Tingnan mo, 10,000 against 1 million, tapos papayag ka naman kung hindi ka nabudol. Tapos nung bubuksan mo, puro papel lang pala. Puro dyaryo. No? Pero tingnan, being persuaded. Alam niyo, kapag kay Lord ka nagpabudol, although, excuse me for the word, pero kung na-convince ka ni Lord at nagpatuloy kang nako-convince sa pagpapaalat sa salita ng ating Panginoon, God had power to do what He had promised. Hallelujah. Amen. Isaiah 40:31 said, but those who are waiting for the Lord will have a renewed strength. Hallelujah. They will get wings like eagles. Tingnan niyo po, running, they will not be tired. Walking, they will have no weariness. Tingnan niyo po, kapag naglalakad ka, tumatakbo ka, sigurado mapapagod ka. Pero sabi ng Panginoon sa takbuhin ng buhay dito sa lupa, kapag sa Kanya ka nagtiwala, hindi ka mapapagod. Kapag naglalakad ka, mapapagod ka rin, pero slowly ang pagod. Pero sinasabi ng Panginoon, as you walk through this life, hindi ka mapapagod because God will strengthen you. Hallelujah. And it's a promise. Hallelujah. Patience requires the willingness and determination to wait. Patience requires the willingness and determination to wait. Why? Why we have this determination to wait? Because God said it. He wrote it in the Word of God, in our Bibles. We can not only hear them, we can read them. Nababasa natin sila, napapakinggan natin sila.
At patuloy ang pangako ng Panginoon, nire-refresh ng Panginoon everyday yan sa atin. Kaya with the patience that we have, may magandang resulta na bibigay ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya kung may mga pangako pang Panginoon, have faith in the Lord. Tutugon na tutugon po ang Panginoon sa buhay po natin. Believers, patience and kindness. Ito po yung qualities na nais ng Panginoon na taglayin natin. Patience and kindness towards difficult people. Patient kindness in unpleasant situations. Patience and kindness in waiting upon the Lord. Ecclesiastes 7 said, finishing is better than starting. Hindi mahalaga kung ikay nagsimula. Ang mahalaga, patience is better than pride. Mas importante yung may patience because you will finish the race. Sa takbuhin, hindi po yung mahalaga yung start. Sa takbuhin, ang hinihintay yung finish line. Hallelujah. Control your temper, for anger labors you a fool. Kapag po lumalabas na yung init ng ulo natin, nababansagan po tayong mangmang. Hallelujah. Ito po panghawakan natin. Philippians 1:6. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Being confident of this. Yung sinimulan ng pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Hindi po niya tayo iiwanan na sinimulan lang. Tatapusin niya yan. Yung lahat ng magagandang pangako ng Panginoon na binigay sa atin, narinig natin, tatapusin ng Panginoon. Ipo-provide ng Panginoon. Magiging kapangyarihan ng Panginoon para sa atin, encourage po tayo sa buhay natin ito. Always be patient and kind in all seasons of your life. Because the one who promised is faithful. Hallelujah. Tayo pong lahat ito mayo.